Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 671. Ang lakas ng loob mo. Kung nais mong makipaglaban sa amin ay tatanggapin ko ang iyong hamon. Bigyan ninyo kami ng ilang sandali, at tatawagan namin agad ang aming mga kakampi, malamig na pahayag ni Hunter. Sige lang, sa katunayan ay sabik pa akong makita kung gaano kalakas talaga ang tumatawang tigre, mapanghamon na sagot ni Leon. Ano? Gulat na gulat si Leopard at agad na nagsalita. Ginoong Wolf, huwag po sana kayong magsalita ng ganyan. Wala po tayong pag-asa laban sa tumatawang tigre. Sa tingin ko ay dapat na natin silang unahan bago pa man ito makarating dito. May kumislap na masamang balak sa mga mata ni Leopard habang nagsasalita. Ngayong nasa kanya na si Leon ay alam niyang hindi mahirap alisin sina Hunter at Chimp. Kapag natalo niya si Chimp at nakuha ang Mist Cloud Mountain ay makakahiling na siya na sumama sa puwersa ng dakilang tigre na si Horson. Sa tulong nito ay hindi na siya magagalaw kahit pa ng tumatawang tigre. Wala yan sa akin, tumatawang tigre lang naman siya, walang pakialam na sabi ni Leon. Ngunit nais pa sanang kumbansihin ni Leopard si Leon, ngunit hindi na ito pinatapos pa ni Leon. Wala nang ngunit-ngunit, huwag kang mag-alala. Nangako akong tutulungan ka at tutuparin ko iyon. Ngumiti si Leon. Sa katunayan kung tuluyan na niyang maalis ang tumatawang tigre ay wala na itong magagawang paghihiganti kay Leopard sa hinaharap. Ngunit hindi alam ni Leon na may sarili na palang plano si Leopard. Napakaganda niyan. Tandaan mo ikaw ang unang humamon kaya huwag na huwag kang aatras. Masayang masaya sina Hunter at Chimp at agad na kinuha ang kanilang telepono upang tawagan ang tumatawang tigre. Nagsimula ng mag-alala si Leopard. Sa tingin niya ay napakalakas ng tumatawang tigre at wala silang laban dito kahit pa kasama niya si Leon na nasa panimulang likas na lakas lamang. Kapag dumating ito ay tiyak na matatalo sila. Kaya naman nais niyang unahan na sina Hunter at Chimp bago pa dumating ang ibang tulong, ngunit masyadong matigas ang ulo ni Leon. Hindi niya ito kayang pilitin at hindi rin niya kayang talunin silang dalawa ng mag-isa. Wala na siyang ibang magagawa. Leopard, hindi pa tayo tapos kumain. Kumain muna tayo, bumalik si Leon sa kanyang upuan. Oo nga naman, napagod ako sa pamimili at gutom na rin ako, tumabi rin si Snow at nagsimulang kumain. Hindi ako makapaniwala na kakain pa kayo, lalong nawala ng pag-asa si Leopard sa nakita. Sa isang saglit ay nais na sana niyang tumakas. Kumain na kayo habang kaya pa ninyo. Kapag dumating na ang tumatawang tigre ay hindi na ninyo ito magagawa pa, masayang sabi ni Chimp. Siya ay kilalang malibog at agad na nagustuhan si Snow, kaya determinado siyang makuha ito kapag natalo na sina Leon at Snow. Kahit pa ang tumatawang tigre ang makikinabang sa tagumpay ay nais din niyang makakuha ng bahagi rito. Makalipas ang 20 minuto ay may human-ong sasakyan sa labas. Ilang sandali pa ay pumasok ang mahigit 10 maskuladong lalaki na nakasuot ng itim sa silid. Ang nasa unahan ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may masamang kislap sa mga mata at matapang na tindig. Madaling makita na hindi ito dapat ginagalit. Siya ay walang iba kundi ang tumatawang tigre na si Riker Smith mismo. Ginoong Smith, dumating na po kayo, labis na nagalak sina Hunter at Chimp nang makita ito. Ano ang nangyayari dito, Hunter, Chimp? Tanong ni Riker. Dahil sa dami ng tao sa loob ay hindi niya agad napansin sina Leon at Snow na nakaupo doon. Ginoong Smith, nakahanap si Leopard ng mandirigma na nasa antas ng panimulang likas na lakas upang hamanin kami, at sinugatan pa si Hunter. Maikling ipinaliwanag ni Chimp ang nangyari. Panimulang likas na lakas. Sino ang may lakas ng loob na hamanin ang aking kapangyarihan? Gusto na ba niyang mamatay? Sino ang taong iyon, nanunuyang sabi ni Riker. Nasa antas na siya ng gitnang likas na lakas at bihira na lamang ang makakalaban niya. Lalo na at ang sinasabing kalaban ay nasa mababang antas pa lamang na hindi niya kalaban. Siya iyon, sabay na itinuro ni Chimp at Hunter si Leon na puno ng puot. Namatili ang ngiti sa labi ni Riker nang makita sina Leon at Snow. Kayo pala, kayo, nauutol na sabi nito sa takot. Kilala niya si Snow dahil ito ay anak ng hari ng Timog. Si Leon naman ay nakita niya nang minsan noong talunin nito si Jacob ng 2 beses,
at pinilit itong lumuhad upang humingi ng tawad kay Snow. Kahit sandali lamang silang nagkita ay malinaw pa rin sa alaala niya ang pangyayaring iyon. Hindi ko inakala na magkikita tayo agad, Riker. Napakagandang sorpresa niyan, pang-uuyam ni Leon. Sa sandaling iyon ay natapos na rin sila ni Snow kumain at pinunasan ang kanilang mga bibig. Sino ba ang tingin mo sa sarili mo? Ang lakas ng loob mong kausapin ng ganyan si Ginoong Smith. Gusto mo bang mamatay? Sigaw ni Chimp habang sumusugod sa galit. Ginoong Smith, wala po intensyong mambastos si Ginoong Wolf, namutla si Leopard. Hindi siya kasing kalmado ni na Leon at Snow at sa sandaling iyon ay nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Halos gusto na niyang lumuhad at magmakaawa kay Riker. Kung magluluhod siya at ialay ang natitira niyang ari-arian ay baka patawarin pa sila nito. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman ay labis siyang nagulat sa sumunod na nangyari. Ang lakas ng loob mo, hinarap ni Riker si Chimp at malakas itong sinampal. Sampal, Ginoong Smith, bakit niyo po ako sinampal? Daing ni Chimp habang hawak ang namamagang pisngi. Sinampal kita dahil napaka-bobo mo. Alam mo ba kung sino sila? Ito si Ginoong Wolf at ito si Snowpool, ang anak ng Hari ng Timog, galit na sabi ni Riker. Ano? Anak ng Hari ng Timog? Tila nawalan ng malay si Chimp sa gulat. Maging si Leopard at ang iba pang nakapanood ay labis na nagulat. Matagal na silang gumagalaw sa Underworld at alam nilang kahit ang 4 na tigre ay hindi makakatalo sa anak ng Hari ng Timog, lalo na silang mga hamak na tauhan lamang. Hindi maipagkakaila ang labis nilang pagkagulat nang malaman na naroon si Snowpool sa Mist Cloud Mountain. Ginoong Wolf, nakakatuwa naman po. Hindi ko inakala na ang binibining Pool ay walang iba kundi ang anak ng Hari ng Timog, namutawi ang galit sa mukha ni Leopard. Hindi niya inakala na matapos maghiwalay kay Iris ay makakasama naman ni Leon ang anak ng Hari ng Timog na kasing kilala at kasing ganda nito. Labis na humanga si Leopard sa kakayahan at dating ni Leon. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit napakatahimik nito noon, dahil nasa likuran pala nito ang Hari ng Timog. Nanginginig ang mga tuhod ni Riker at agad siyang lumuhad. Ginoong Wolf, hindi ko po alam na narito kayo. Wala po akong intensyong makipagkalaban sa inyo. Tanggapin niyo po ang aking taos-pusong paghingi ng tawad. Pawis ang tumutulo sa noo ni Riker habang walang tigil na nagmamakaawa kay Leon. Ngunit malinaw ang isang bagay, hindi siya humingi ng tawad kay Snow. Ang Hari ng Hilaga at Hari ng Timog ay matagal nang magkaaway at kahit anak ito ng Hari ng Timog ay tauhan naman siya ng Hari ng Hilaga, kaya hindi siya matatakot sa dalaga. Ang totoo ay mas takot siya kay Leon kaysa kay Snow. Si Leon ang pumili kay Zanderlong na ang tinak na tigre at noong sinubukan ni Jacob na bawiin ang nasasakupan nito ay natalo pa rin ito at napilitang lumuhad at magmakaawa. Narinig na ni Riker ang lahat ng ito, kaya hindi siya nang ahas na kalabanan ang taong humamon kina Jacob at sa Hari ng Hilaga. Natatakot siya na kung kalabanan niya si Leon ay maging katulad siya ni Xander na pinili at hiyang-hiya. Kapag nangyari iyon ay wala na silang magagawa, kahit pa ang Hari ng Hilaga o si Jacob. Ginoong Smith, kayo po, hindi inakala ni Chimp na ang babaeng kinagigiliwan niya ay anak pala ng Hari ng Timog. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam dahil alam niyang parurusahan siya nito sa kanyang ginawa. Ngayong pati si Riker na kanyang sandigan ay lumuhad na rin ay alam na niyang wala na siyang matatakbuhan. Dahil wala na ring magagawa ay nagpasya siyang isugal na ang lahat. Ginoong Smith, pakinggan niyo po muna ang sarili ninyo. Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Hari ng Hilaga. Kahit pa anak ng Hari ng Timog si Binibining Snow ay wala siyang magagawa sa teritoryo ng Hari ng Hilaga, kaya bakit pa kayo lumuluhod at nagmamakaawa? Ano ang sinabi mo? Malamig na tinitigan ni Riker si Chimp. Napapikit sa takot si Chimp ngunit pinagpatuloy pa rin ang kanyang sinasabi. Patawad po, ngunit ganun din naman si Ginoong Low. Sa tingin ko ay dapat natin siyang hulihin at ialay kay Ginoong Low. Siguradong matutuwa siya at kahit pa gumanti ang Hari ng Timog ay poprotektahan tayo ng Hari ng Hilaga. Habang iniisip ito ay lalo niyang nararamdaman na napakaganda ng kanyang ideya. Kabulukan ng isip, ang lakas ng loob mong magmungkahi ng ganyang bagay. Ang lakas ng loob mong isipin na dukutin si Binibining Pool para sa sarili mong kapakinabangan. Labis na nagulat at nagalit si Riker kaya tumalon ito at malakas na sinipa si Chimp.
Sa totoo lang alam niyang may punto ang sinabi ni Chimp. Kahit mas mataas ng kaunti ang antas ni Snow sa kanya ay alam niyang sa tulong ng kanyang mga tauhan ay madali niya itong mapipigilan at mahuhuli. Ngunit nakaharang sa harap niya si Leon, at alam niya kung gaano kalakas ito, at kung gaano kalapit ang ugnayan nito kay Vincent Paul na hari ng Timog. Hinding-hindi siya mangangahas na galawin si Snow habang nakatingin si Leon. Ginoong Smith, totoo po ang sinasabi ko. Isang beses lang ito mangyayari at kapag pinalampas natin ay wala na tayong pagkakataon pa. Pilit na binaliwala ni Chimp ang matinding sakit sa kanyang tiyan kung saan tumama ang sipa ni Riker at muling kinumbinsi ito. Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino ang lalaking katabi ni Binibining Pool? Siya ang pangulo ng Synth Ion Group at nasa antas na ito ng mataas na dakilang dalubhasa. Ang lakas ng loob mong magmungkahi ng ganyang kalupitan sa harap mismo ni Pangulong Wolf. Galit na si Riker at hindi na nakapagpigil pa. Sa isang pangungusap ay ibinunyag na niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Leon sa lahat ng naroon. Ano, siya ang pangulo ng Synth Ion Group. At higit pa rito ay nasa antas na siya ng mataas na dakilang dalubhasa. Paano naging ganito? Ganap na nagulat ang lahat pati na sina Leopard at Chimp. Napatingin sila kay Leon at tila hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Imposible ito. Sigurado ba kayo, Ginoong Smith? Ang Synth Ion Group ay pag-aari ng mga Shear kaya paano siya magiging pangulo nito? Bukod pa rito ay nasa panimulang likas na lakas lamang siya, kaya paano ninyo nasabing nasa mataas na dakilang dalubhasa na siya? May pag-aalin lang ang tanong ni Chimp. Kilala na sa buong lungsod ang mga purong enerhiya at narinig na ng lahat ang tungkol sa himalang gamot na ito, at sa kumpanyang gumawa nito na Synth Ion Group. Hindi lihim na pag-aari ito ng mga Shear, ngunit noong nakaraang araw lamang ipinahayag sa publiko ang tunay na pagkakakilanlan ni Leon, kaya hindi pa ito umaabot sa malalayong lugar tulad ng Mistcloud Mountain. Kaya naman walang alam sina Leopard, Chimp, at ang iba pa. Panimulang likas na lakas, kabulukan iyan. Inihayag na ng mga Shear ang pagkakakilanlan ni Pangulong Wolf sa pagtitipon. Kahit nasa mataas na dakilang dalubhasa na si Haron ay wala itong nagawa laban kay Pangulong Wolf. Lahat ng malalaking pamilya ay nakasaksi sa pangyayaring iyon, at ngayon ay kilala na si Pangulong Wolf bilang pinakamahusay na mandirigma sa kanyang henerasyon sa lungsod ng Springfield, paliwanag ni Riker habang ikinukwento ang nangyari sa paglulunsad. Kahit hindi siya nakadalo ay narinig niya ang lahat mula sa mga nakakita. Natigilan sina Chimp, Leopard, at ang iba pa. Alam nilang bilang tumatawang tigre ay hindi magsisinungaling si Riker kung isasakripisyo pa nito ang kanyang dangal. Kabanata 675. Tunay na labis na nagulat ang lahat nang malaman na sa murang edad ay naging pangulo na si Leon ng Synth Ion Group, at nasa antas na rin ito ng mataas na dakilang dalubhasa. Si Leopard ang pinaka nagulat sa lahat, ilang buwan pa lamang ang nakalilipas noong nasa mataas na antas pa lamang si Leon ay muntik na niyang mapatay ito. Ngunit ngayon ay tila nagbago na ang lahat at mabilis na lumakas ang kakayahan nito. Halos hindi ito kapanipaniwala. Chimp, kahit si Ginoong Lo at ang hari ng Hilaga mismo ay kailangang magpakita ng paggalang kay Pangulong Wolf. Kaya paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na magmungkahi ng ganyang kahibangan sa harap niya? Kung gusto niyong mamatay ay huwag niyo akong isali sa inyong kapahamakan, pang-uuyam ni Riker habang sa isip ay pinapagalitan ang katangahan ni Chimp. Kahit walang sariling malaking pamilya o kapangyarihan si Leon ay nasa likuran naman nito ang mga Shear, ang hari ng Timog, at ang mga Wit. Kahit pa ang hari ng Hilaga o ang mga Field ay walang magagawa dito, at hindi siya mauunang humamon lalo na't hindi niya hahayaang gawin iyon ni Chimp. Biglang bumagsak si Chimp sa sahig at namutla sa takot. Sa sandaling iyon ay naintindihan na niya kung bakit takot na takot si Riker at agad na lumuhad nang makita sila. Hindi si Snow ang kinatatakutan nito kundi si Leon. Muli na namang lumuhad si Riker. Ginoong Wolf, si Chimp po ang may kagagawan niyan at wala akong kinalaman dito. Wala po akong intensyong makipaglaban sa inyo at kay Binibining Snow, pahayag nito habang pilit na inilalayo ang sarili sa ginawa ni Chimp upang hindi siya maparusahan. Ayaw niyang mangyari sa kanya ang nangyari kay Xander. Riker, may mga alituntunin ng mundong ito na dapat sundin. Tauhan mo si Chimp. Sa tingin mo ba ay palalampasan ka namin ng ganoon na lamang dahil sa iyong paghingi ng tawad?
Malamig na sabi ni Snow na malinaw na hindi ito papayag agad. Bumuka ang bibig ni Leon na tila may nais sanang sabihin. Kalaban na niya sina Harold at Jacob kaya hindi na siya nag-aalala kung muling magkakaroon ng alitan. Dahil ayaw magpatawad ni Snow ay hindi na niya ito pipigilan. Bukod pa rito ay narito siya upang tulungan si Leopard kaya nararapat lamang na bigyan ng leksyon si Riker. Namutla lalo si Riker. Kumuha siya ng bakal na tubo mula sa kanyang tauhan at walang pag-aalinlangang pinalo ito ng malakas sa kanyang kaliwang braso. Narinig ang malakas na lag-utok at nabali ang buto nito. Pangulong Wolf, binibining Snow, wala po talaga akong intensyong lumabag sa inyo. Pinalo ko ang aking sarili bilang kabayaran at umaasang mapapatawad ninyo ako, sabi nito habang pilit na pinipigilan ang sakit. Masangkop na iyan, pang-uuyam ni Snow. Sige na, maaari ka nang tumayo, mahinahong sabi ni Leon. Kahit hindi naman siya nag-aalala sa magiging reaksyon ni Harold ay humanga siya sa katapatan ni Riker sa paghingi ng tawad, kaya pinatayo na niya ito. Maraming salamat po Pangulong Wolf, binibining Snow. Kung wala na po kayong ibang nais ay aalis na po ako. Sandali pighil ni Leon bago pa ito makahakbang pa. Opo, Pangulong Wolf, mayroon pa po ba kayong ipapagawa? Maingat na tanong ni Riker. Kailangan ko pa bang ituro sa iyo kung paano parusahan ang iyong mga tauhan? Malamig na sabi ni Leon habang itinuturo si Chimp na nakadapa pa rin sa sahig at tila nawawala sa sarili. Hindi maaaring talikuran ang mga batas ng mundong ito. Noong una silang magkita ni Leopard ay nagkaroon sila ng alitan at nasugatan pa nga siya. Gayunpaman hinangaan niya si Leopard sa pagtupad nito sa mga prinsipyo, kaya pinatawad niya ito at tinulungan pa na humingi ng tawad kay Iris. Ngunit iba ang kaso kay Chimp. Agad nitong kinagiliwan si Snow at naghangad itong saktan, at labag ito sa mga prinsipyo ng isang mandirigma. Labis na kinapopootan ni Leon ang ganitong uri ng tao, kaya hindi niya ito palalampasan ng ganoon na lamang. Huwag niyo po sana akong parusahan Pangulong Wolf. Mabilis na gumapang si Chimp palapit kay Leon at lumuhad habang nagmamakaawa. Nanunuya lamang si Leon at hindi man lang ito nilingon. Naintindihan ito ni Riker. Bukod pa rito ay may galit din siya kay Chimp dahil isinama siya nito sa gulo, kaya wala siyang pag-aalinlangang itinaas ang bakal na tubo at pinalo ito ng malakas sa binti ni Chimp. Malakas na sigaw ang narinig habang parehong nabali ang mga binti nito at bigla itong nawalan ng malay. Napapikit sa takot si Hunter nang makita ito. Tinangkarin niyang sugurin si Leon kanina, kaya natatakot siya naman ang susunod na parurusahan. Pangulong Wolf, wala po talaga akong intensyong makipagkalaban sa inyo. Kung alam ko lang po sana kung sino kayo ay hindi ko po gagawin iyon. Patawarin po ninyo ako, bulong ni Hunter habang lumuluhod sa harap ni Leon. Tumayo ka na, sabi ni Leon sabay tingin dito. Kahit sinubukan siyang sakta ni Hunter ay hindi naman ito nagpakita ng kawalan ng respeto at prinsipyo tulad ni Chimp, kaya hindi na niya ito pinarurusahan pa. Maraming salamat po Pangulong Wolf, labis na nagalak si Hunter at hindi inakalang palalampasan siya nito. Parang gamaan ang kanyang pakiramdam dahil nakaligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Sige na, maaari na kayong umalis. At dahil kayo ang sumira sa pinto ay siguraduhin ninyong babayaran ninyo ang may-ari ng hotel, nanunuyang sabi ni Leon sabay alon ng kamay. Opo, gagawin po namin. Nakahinga ng maluwag si Riker, inutusan ng dalawang tauhan na alalayan si Chimp at umalis na sila. Naiwan na lamang sa silid sina Leon, Leopard, at ang iba pa. Ginoong Wolf, napakaganda ng ginawa ninyo. Hindi ako makapaniwala na sa loob lamang ng ilang buwan ay naging pangulo na kayo ng Synth Ion Group, at nasa antas na ng mataas na dakilang dalubhasa. Napakaswerte ko po at nakilala ko kayo. Mula ngayon ay hindi na ako gagalawin ni Riker dahil alam na niyang malapit ako sa inyo. Nakaswerte lang naman ako, nakangiting sabi ni Leon. Biglang lumuhad si Leopard. Ginoong Wolf, dahil sa inyo lamang ako nakaligtas sa kapahamakan. Nais ko pong suklian ang inyong kabutihan sa anumang paraan. Kung mayroon man kayong kailangan o magiging problema na kaya kong tulungan ay handa po akong maglingkod sa inyo. Alam ni Leopard na sa pag-aalay ng tulong kay Leon sa hinaharap ay nakakakuha rin siya ng proteksyon mula rito. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Halika, tumayo ka na, nakangiting sabi ni Leon sabay tulong dito na makatayo.
Samantala sa silid ng pamilyang Field ay tinipon ni Walter ang lahat ng mahahalagang kasapi nito upang magpulong. Sa naganap na pagtitipon kahapon ay hindi lamang pinili ni Leon na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa mga Shear, tinalo pa nito si Haron na pinakamahusay na mandirigma ng kanilang kamag-anak, na labis na nagpahiya sa pangalan ng pamilyang Field. Paano naman hahayaan na lamang ito nina Walter at ng iba pa? Lolo lumalabis na si Leon Wolf. Sadyang hinahamon niya tayo ng paulit-ulit, at ngayon ay pumanig pa sa mga kasuklam-suklam na Shear. Hindi natin ito pwedeng palampasin ng ganoon na lamang, inis na sabi ni Theodore. Tama siya, Ginoong Field, matagal nang magkaaway ang mga Shear at tayo. Ngayong pumayag na si Leon na makipagtulungan sa kanila ay tiyak na lalakas at uunlad sila dahil sa galing nito sa paggawa ng gamot. Magdadala ito ng malaking kapahamakan sa ating pamilya. Tama iyan. Dahil hindi na magagamit natin si Leon ay dapat na natin siyang alisin at putulin ang ugnayan nito sa mga Shear habang maaga pa. Kung hindi ay tayo rin ang magdurusa sa huli. Nagkaisa ang lahat ng miyembro ng pamilya. Alam ko rin na kailangan ng alisin si Leon Wolf, ngunit nangako na tayo sa publiko na kung matatalo niya si Haron ay lilimutin na natin ang lahat ng alitan. Kung atakihin natin siya muli ay kakalat ang balitang hindi tayo tumutupad sa salita at tiyak na magiging katatawanan tayo ng buong lungsod, seryosong sabi ni Walter. Ama, alam kong inaalala ninyo ang dangal ng ating pamilya. Huwag kayong mag-alala, kung hindi natin ito magagawa ng hayagan ay may ibang paraan. Tumayo ang isang lalaking may seryosong mukha. Siya si Morgan, ama ni Theodore. Talaga, ikwento mo nga sa akin ang iyong nasa isip. Tumingin si Walter sa kanyang anak. Sa totoo lang ay mayroon din siyang ganoong ideya, ngunit bilang pinuno ng pamilya ay hindi nararapat na siya ang magmungkahi nito, at mas mainam na galing ito sa kanyang anak. Mas madaling makaiwas sa bukas na pag-atake kaysa sa nakatagong pananambang. Sa tingin ko ay magpapadala tayo ng ilang mandirigma upang tambangan at tuluyang alisin si Leon Wolf, malamig ng ngiti ni Morgan. Napakagandang ideya niyan. Sinang-ayunan ng lahat ang mungkahi ni Morgan. Oo nga, maganda iyan, ngunit hindi mangmang ang mga Shear. Kung nais nating alisin si Leon Wolf ay kailangan nating siguraduhin na walang may iwan na bakas. Kung wala silang makikitang ebidensya ay wala silang magagawa kahit pa maghinala sila. Ang tanging ikinababahala ni Walter ay kung mabibigo ang plano, hindi lamang makakaligtas si Leon kundi lalo pa nilang ilalagay sa alanganin ang kanilang pamilya. Walang may dudulot itong mabuti sa mga Field. Ipagkatiwala niyo na po sa akin, ama. Huwag kayong mag-alala, aalisin ko si Leon Wolf ng tuluyan at walang may iwan na anumang bakas. Sumasang-ayon ako, mahalagang gawain ito at walang mas angkop na gagawa nito kundi kayo, Ginoong Morgan. Ilang taon na ang nakalilipas nang marating na ni Ginoong Field ang pinakamataas na antas ng dakilang dalubhasa at iilan lamang ang may kakayahang makatalo sa kanya. Walang laban si Leon Wolf sa kanya. Tama iyan. Nasa mataas na antas lamang ng dakilang dalubhasa si Leon Wolf at madali lang itong matatalo ni Ginoong Field, na parang nagbibilang lang ng 1 hanggang 10. Nagkakasundo ang lahat ng miyembro ng pamilyang Field. Mula sa naganap na tunggalian nina Leon at Haron ay alam nilang kamakailan lamang marahil nakarating si Leon sa mataas na antas ng dakilang dalubhasa. Hanggat magpapadala ang mga Field ng mas malakas na kalaban ay madali nilang maaalis si Leon Wolf. Bukod pa rito ay isa si Morgan sa pinakamahuhusay sa kanyang antas, kaya tiyak na walang magiging problema dito. Mabuti kung gayon. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang gawaing ito, Morgan. Magpapadala rin ako ng 2 mandirigma na nasa mataas na antas ng dakilang dalubhasa upang tumulong sa iyo at masigurong walang magiging mali sa misyong ito. Alam ni Walter ang tunay na lawak ng kakayahan ng kanyang anak. Isa si Morgan sa pinakamahuhusay sa ikalawang henerasyon ng malalaking pamilya sa lungsod ng Springfield. Walang nakalalamang sa kanya, maliban na lamang sa hari ng Hilaga at hari ng Timog na nasa antas na ng kalahating Panginoon. Sa lakas ni Morgan at tulong pa ng 2 pang mandirigma ay walang pag-asa si Leon. Ama, kamakailan lamang marahil nakarating si Leon sa mataas na antas ng dakilang dalubhasa. Kaya ko na itong talunin ng mag-isa at hindi na kailangang magpadala pa ng iba. Habang dumarami ang kasali ay mas madaling magkamali at mag-iwan ng bakas. Hindi,
Mas mainam ng sigurado kaysa magsisi sa huli, at hindi natin kayang magkamali sa gawaing ito. Mas mabuting maging maingat. Sige po, wala nang nagawa si Morgan kundi sumunod, bagaman sa totoo ay sa tingin niya ay masyadong maingat ang kanyang ama. Kalahati na lamang ang kanyang kulang upang marating ang antas ng kalahating Panginoon, at kahit pa umabot si Leon sa pinakamataas na antas ng dakilang dalubhasa ay sigurado siyang madali niya itong matatalo. Daniel, Johnny, kayong dalawa ang tutulong kay Morgan sa misyong ito. Gawin ninyo ang lahat upang pilayin si Leon Wolf at huwag na huwag ninyong hahayaang makatakas. Alam na alam ni Walter na ang lahat ng mandirigma ay sakop ng kapangyarihan ng hukuman ng Dragon Corps. Kung hindi maitatago ng mga field ang kanilang pakikisangkot sa pagtatangka sa buhay ni Leon ay magdadala ito ng malaking kapahamakan sa kanilang pamilya. Kaya naman ang hangad niya ay pilayin na lamang nila ang kakayahan at parehong braso ni Leon upang hindi na ito makapinsala pa. Gayunpaman kung kailangan itong patayin ay wala rin siyang tutol, ngunit inaasahan niyang walang maiiwan na ebidensya. Opo, Ginoo, sabay na tumayo ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang. Patay na siya sa aking paningin. Namutawi ang galit sa mga mukha ng mga field. Kahit nasa mataas na antas lamang ng dakilang dalubhasa sina Johnny at Daniel ay malapit na rin silang umabot sa pinakamataas na antas. Naniniwala silang kailangan pa ng himala upang makatakas si Leon dito, sa Mist Cloud Mountain. Matapos magpaalam kay Leopard ay isinakay muli ni Leon si Snow sa kanyang motorsiklo patungo sa tirahan ng Hari ng Timog. Sa kalagitnaan ng biyahe ay may sumunod na itim na sasakyan na hindi nila namamalayan. Bilang anak ng Hari ng Timog ay mas mabilis makapansin ng ganitong bagay si Snow, at agad niyang napagtanto na may mali. Leon, sa tingin ko ay sinusundan tayo, paalala niya rito. Talaga ba? Tumingin si Leon sa salamin at agad na nakita ang itim na sasakyan na sumusunod sa kanila. Gayunpaman hindi siya sigurado kung tunay silang sinusundan o nagkataon lamang na pareho sila ng dinadaanan. Subukan mo silang subaybayan, mungkahi ni Snow. Naintindihan ito ni Leon at binago bago ang bilis ng takbo, minsan ay sadyang nagpapabagal at minsan naman ay biglang bumibilis. Gaya ng kanilang inaasahan ay sumusunod din ang sasakyan sa likuran, bumabagal kapag bumabagal si Leon at bumibilis kapag bumibilis ito. Malinaw na silang sinusundan. Sino kaya sila? Nagkunot ng noo si Leon habang sinusubukang hulaan kung sino ito, at ano ang kanilang layunin. Baka si Harold kaya ang may kagagawan nito, hula ni Snow. Kakatapos lang parusahan ni Leon si Riker sa hotel at ngayon ay may sumusunod na sa kanila. May dahilan si Snow na isiping iniulat ito ni Riker sa Hari ng Hilaga at naghahanda na ito ng ganti. Hindi yata iyon totoo. Sigurado akong may mas mahalagang ginagawa si Harold kaysa dito, umiling si Leon. Isa lamang si Riker sa mga tapat na tauhan ni Harold at hindi naman ito kabilang sa mga pinakamalapit na kasama nito. Bukod pa rito ay braso lamang ang nabali niya at hindi naman ito malubhang nasugatan, kaya hindi ito tila bagay na ikagagalit ni Harold. Higit pa rito ay nasa likuran niya ang mga Shear, Wick, at Pole, kaya iisipin muna ng mabuti si Harold bago siya saktan. Gaano man kagunggong si Harold ay sigurado siyang hindi nito gugustuhin na makipaglaban sa napakaraming kalaban, para lamang gumanti para kay Riker. Tama ka, hindi yan bagay kay Harold, pero sino pa kaya ang may gawa nito? Nalilito na si Snow. Huwag na muna nating alalahanin kung sino sila. Dadalhin natin sila sa kalsadang nasa unahan at pipigilan natin sila upang makita natin kung sino sila. Lumiko si Leon at itinulak ang motorsiklo sa isang daan na rough road. Ngayong nasa antas na siya ng gitnang dakilang dalubhasa ay madali na niyang kayang talunin ang sinuman, basta't hindi ito labis na kalamangan sa kanya. Gayunpaman ay nanatili siyang alerto, kung si Harold nga ang may kagagawan nito ay hindi niya ito hahayaang makaligtas. Gagamitin niya ang pagkakataong ito upang turuan muli si Harold ng leksyon. Nasa loob ng itim na sasakyan sina Morgan, Johnny, at Daniel. Nang mapansin ni Morgan ang pabago bagong takbo ni Leon ay nagsalita siya ng mahinahon. Huwag magmadali, bukod pa rito ay napakaraming sasakyan sa kalsadang ito at madali tayong mahahalata. Hintayin nating makarating sila sa mas liblib na lugar bago tayo kumilos.
Paulit-ulit siyang pinaalalahanan ng kanyang ama na huwag mag-iwan ng anumang bakas o ebidensya, kaya sinisigurado niyang nasusunod ito. Sige po, bago pa matapos ni Johnny ang sasabihin ay nagsalita na si Daniel. Tingnan niyo po Ginoong papunta sila sa liblib na daan. Talaga ba? Napakaganda niyan. Kabanata 680. Napakagandang pagkakataon hindi napigilan ni Morgan ang pagtawa nang makita ito. Kung atakihin nila ito sa liblib na daan ay hindi na makakatakas si Leon kahit anong gawin ito, at wala itong pag-asa laban sa kanila. Tunay na perpektong pagkakataon. Kasunod nito ay pumasok ang dalawang sasakyan sa rough road, ang isa ay may layuning maghikayat, at ang isa naman ay may layuning mag-trap. Ang daan ay napapaligiran ng mga puno sa magkabilang gilid at nang huminto sina Leon at Snow ay huminto na rin ang itim na sasakyan sa likuran nila. Bumukas ang pinto at nagsuot ng pilak na maskara sina Morgan, Daniel, at Johnny, bago bumaba. Sino kayo? Nagulat si Leon nang makita ang mga nakamaskarang lalaki. 2 araw na ang nakalilipas ng tambangan si Quinton ng mga nakamaskara, at kinuha ang mga purong enerhiya na gamot. Ngayong sinusundan din siya ng mga nakamaskara ay akala niya ay sila rin ang umatake kay Quinton. Gayunpaman sa masusing pagtingin ay napansin niyang may pagkakaiba. Ayon kay Quinton ay mga maskara ng demonyo ang suot ng mga umatake rito, samantalang ang tatlong lalaking nasa harap niya ngayon ay nakasuot ng pilak na maskara na tumatakip lamang sa itaas na bahagi ng mukha. Dahil magkaiba ang kanilang suot ay hindi sigurado si Leon kung iisa sila ng pangkat. Dumating na ang oras ng iyong kamatayan Leon Wolf. Panunuyan ni Morgan at pinalibutan sina Leon at Snow sa hugis tatsulok upang harangan ang kanilang dadaanan. Kayo ba ang umatake kay Quinton? Maingat na tanong ni Leon habang nakakunot ang noo. Tumahimik ka na lamang at damhin ang aming puot. Kahit hindi naiintindihan ni Morgan ang sinasabi ni Leon ay hindi na nito ito sasagutin pa. Isang malakas na sigaw ang hudyat nina Daniel at Johnny na sumugod na. Isang nasa pinakamataas na antas ng dakilang dalubhasa at dalawa naman sa mataas na antas ng dakilang dalubhasa, gulat na gulat si Leon nang maramdaman ang lakas ng mga ito. Akala niya noong una ay mga baguhan lamang na mandirigma ang ipinadala ni Harold, ngunit hindi niya inakala na 3 dalubhasa ang kaharap niya. Dahil nasa gitnang antas pa lamang siya ay hindi niya kayang talunin kahit isa sa kanila, lalo na kung sabay-sabay silang 3. Wala ng oras si Leon para mag-isip pa. Hinawakan niya si Snow at tumalon papasok sa gubat sa likuran nila. Kahit mabilis at maliksi si Leon ay hindi pa rin ito sapat upang makaligtas sa kanila. Nagawa niyang iwasan ang atake ng dalawang nasa mataas na antas ngunit hindi niya naiwasan ang atake ni Morgan. Gayunpaman ginamit niya ang lakas ng pagtama nito upang lalong tumalilis papasok sa gubat at naglaho sa paningin ng 3. Dahil sa kapal ng mga puno ay hindi na sila matunten ni Morgan, Johnny, at Daniel. Leon, ayos ka lang ba? Ano ang nangyayari? Nagsisimula ng matarante si Snow nang makitang dumudugo si Leon. Ayos lang ako, pilit na itinatago ni Leon ang matinding sakit sa kanyang likuran at pinilit na ngumiti, ngunit kitang-kita ang paghihirap nito. Higit na mas malakas ang 3 ito kaysa sa kanya, at mayroon pang isa na nasa pinakamataas na antas. Ang pinakamasakit pa rito ay sadyang inilapit niya sila sa liblib na daan upang tambangan sila, ngunit siya pa ang naging biktima.